Less 10. Okay. Mga suki, ito po ang dumating natin mga produkto. Yung ating cream dinisada, yung Angel cream dinisada ay less than pesos. Bali po ang isang bundle niya po, kung kukumpute niyo po, kung sa regular price po, 64 times 2, that is 128. Kaya lang, discounted po siya ng 10, kaya ang bigay po natin dito sa ating tindahan ay 180 na lang po ang isang bundle. Kaya po ito namang Magic Sarap. Ito po ang may promo po ang yung Magic Sarap. Kaya lang dumami po ang isang isang bundle niya po ay nasa 30 pieces na po siya. Dati po 16 lang po siya. Ngayon po ginawa siyang 30 pieces pero naka-discount ka naman po. Kasi yung yung madi-discount mo sa 30 pirasong Magic Sarap, almost 19 pesos po sa 30 pieces na Magic Sarap. Kung i-compute mo po yan ay ang difference niya po ay 0.63 centavo. Malaking bagay na po yan, di ba? 0.63 ang difference. Papatak po siya ng mga almost 18.90. Kaya ang ginawa ko po, nirounding ko po na po siya. Ginagawa ko po siya na sa discount, yung discount niya po ay nasa 19 pesos per bundle po. Kasi yung isang haba niya po, hindi na po siya 16, ginawa po siyang 30 pieces. Kasi kung yung 30 pieces, mapatak po siya ng 150. Ngayon po, less po yung 90 na discount, ang magiging pong bintahan po natin dito sa ating tindahan is 131. At yung namang Bear Brand Adult, yung presyo po natin ay nakalagay po sa per bundle naman po ay say 40. O ang ginawa po natin, kasi yung paano po siya nag-arrive ng gano'n, 140 times 2 is equals 280. O less po yung 40 pesos, kaya po mapatak na lang po yung isang bundle niya ng 240. Yung dalawang piraso. Malaking bagay na po yun, di ba? Yan po ang nag-update na price. At dito naman tayo, yung mga dumating ngayong weekend. Yung Bear Brand na 33 grams, yung swak. At yung Bear Brand na 300 grams. Ito yung Bear Brand Choco to eh. Ang presyo niya po ay 115. Ang bigay po natin dito sa ating store. Ang bigay po natin ng Bear Brand Choco ay 115. Yung 300 grams. At yung Nescafe na refill pack na 20 grams, ang presyo po natin yan dito sa ating store is 20... magkano ba yan? 28? Tama, 28. 28 ba? 27. Kalingaw na naman. At yung Bear Brand 300 grams, 110 pa rin po ang presyo natin dito sa ating tindahan. Yung Milo na sachet na single, ang presyo po natin dito sa ating tindahan is 108 po ang isang haba. That is 12 pieces. At yung sa mga produkto naman natin, alam mo kasi yung mga sitcheria ay lagi itong nag-deliver. Pag tinext natin, nag-deliver agad sila eh. Ngayon po, yung dumating pong produkto nila naman ay yung Cream Original Vanilla, Presto Peanut na Chocolate, Presto Cream na Chocolate, at saka Presto Peanut na Butter, Magic Flakes na Cheese, Magic Flakes na Premium, Quick Overload, at ito pong Jack and Jill na Choco Nuts, Milky Nuts, Max Lemon, Cloud9 Classic, at Greatest Twin. At ito namang Cream All na stick. At tapos yung yung itong manghuan na malaki. Meron tayong dumating yan. Ayan po ang mga dumating nating produkto ngayong araw. Ay ngayong weekend pala. Nagkamali-mali talaga ako. Okay mga suki, ito na yan po ang ating mga update sa mga presyo. Mga suki, magandang araw po sa inyong lahat. Maraming naalala po si Dugabos. Ako po si Joseph, Sari-Sari Store Owner. Ito po ang ating mini podcast na pang-19. Ang pag-uusapan po natin sa ating mini podcast
ay ang mga update ng mga presyo at mga produktong dumating mula noon hanggang ngayon. Okay, tara, simulan na natin. Bali na-update ko na, nasabi ko kanina yung mga dumating nating produkto, yun na nga po yung sa creme dinisada, meron tayong dumating ng creme dinisada, merong Bear Brand na swag, merong Bear Brand na choco, merong Bear Brand adult na nakabundle po siya, less 20, Nescafe Classic na 20 grams, Bear Brand na 300 grams, Magic Sarap na less, sa isang bundle niya po ay 30 pieces po siya, bali less po siya ng 19 pesos. Ayan, maka-discount po doon. At yung atin din na Milo na single at ang presyo po natin yan ay 108 ang per dozen. Okay, yan na siguro ang ating mga produktong dumating. Tapos natin ang pag-update, punta na po tayo sa ating munting pintuhan. Bali pang mga nangyari ngayong weekend, ang ginawa po natin ay yung pag-attend doon sa raffle at isa po raffle to ng Calawag Elementary School. At yung paraffle nila na ang proceed po ay yung pag-construct ng pathway dyan sa loob ng school at yung shade sa daanan. Okay. Bali po, tayo lang naman doon ay guest at nagbigay tayo ng kaunting coupon, yung gift check ng Tig-Award, Tig-200. Bali, 6 na piraso po yun. Bali, 1,200 po ang gastos natin doon sa yung binigay natin sa school. Yan po ang nagastos natin, 1,200 is para sa mga gift check. At pinapalit lang po na nila doon dito sa tindahan. Siyempre, parte na lang po. Parang ganito po ang sitwasyon yan. Kapag nag-issue tayo ng gift check, ipapalit dito sa ating store. At yung napili ng mga magulang, siyempre pupunta yan dito sa ating store. At may introduce ang ating store. Di double purpose siya. Nakatulong na tayo sa ating sa ating school dito sa Calawag at natulungan din tayo na mas yung engagement ba yung mga magulang siyempre mapipilitan silang pumunta dito sa ating tindahan at magpapalit ng kanilang mga gift check. O yan. Okay. Yun po ang ginawa natin. At effective naman siyempre dahil minsan pa nga mga nagpapalit ng gift check, hindi lang 200 pesos ang binibili, din nadadagdagan pa kasi siyempre ang mamahal lang ngayon ng mga bilihin. Ang ang 200 piso, kakaunti na lang pang mabibili niyan. Kaya ang nangyayari po niyan, napapadami ang kanilang nabibili o kaya nakukuha na produkto. Okay, yan po ang mga nangyayari doon sa school. At ngayon naman pong, kaya busy tayo ngayon. Sobrang busy ata natin ngayon. At kanina, pumunta po kami sa, sa Kamahay. Kasi nag-release doon ng mga card at nag-update din sa mga parents yung teacher ng aming anak about doon sa kanyang mga grades. So far, very good. Very good talaga. Very good naman po ang kanyang marka. At sana pagtuloy-tuloy na po yun. Ay, malaking bagay po yun. Hindi lang po sa kanya, kundi sa amin ding mga parents, di ba? Kaya, blessing din yung may mga anak. Kaya po, sobrang kabisihan po natin ngayon. Sinisingit ko pa rin ang mag-podcast. Mag-podcast, magkwento po sa inyo, mag-share ng mga nangyari ngayong linggo. At siyempre kapag ganitong gabi, ito na lang naman ang ating time para makipagkwentuhan sa inyo, mag-share ng mga nangyayari sa loob ng ating tindahan. Ayan. At ang aking alagang aso, ayan. Lakad-lakad dito sa akin. Pero ang kagandahan lang naman kasi kapag ganitong gabi na, ako lang naman ang nandito sa loob ng store. Ayan, nakikipagkwentuhan sa inyo.
Para na rin nakikita ko rin kayo, parang kumbaga sa ano, itong yung kamerang yan ay kayo. Kayo ang representation ng camera ko. Kaya habang ako ay nagsasalita dito, nagkikwento, nagsasabi ng mga nangyari sa tindahan, ano yung mga update natin ng produkto, at kung ano-ano pa, yan po ay gusto ko pong i-share sa inyo kasi diyan umiikot-ikot ang ating buhay sa tindahan. Okay. Dahil ngayon ay araw ng Sabado, yun na nga, yung pag-release ng card ng aking anak, at yung pag-update ng price, at may mga delivery pa. Ay, hindi, nakalimutan ko pala. Meron pa tayong soft drinks na dumating kanina. Ang soft drinks kasi kahit na maulan, o kaya malamig ang panahon dito sa amin, kapag may school, mabinta pa rin po ang ating mga soft drinks. Ayan, mabinta po yan. At pag ano naman, pag Saturday and Sunday, yung mga naglalaro ng basketball dyan sa barangay, pag uwian yan, bibili ng soft drinks, kaya okay pa rin. Sayang naman ng 40 pesos to mark up natin isang kahon, di ba? Pagkabas lang tayo yung isa, 2 kahon, araw-araw. That is 80 pesos. Okay. Pang ano na yan? Magkano bang ng 80 pesos isang buwan? 80 times 30 days? Uy, 2,400 naman ang kinita natin doon sa soft drinks lang. Okay? Hindi na yun masama. Kasi ang 2,400, pwede na siyang makabili ng isang sakong bigas. Ganun talaga yan. At paminsan-minsan, pumupunta rin naman dito sa amin, sa aking store, yung aming pamangkin. Tumutulong dito sa aking tindahan. Kaya po ako ay nakakalabas-labas din paminsan-minsan. Kaya noon, ng Friday, ano ba yun? Anong araw ba yun? Webes? Webes ba yun? Parang, tama. Talagang nakakalimutan kong araw. Nung Webes, ay sa school tayo pumunta. Half day ang naubos natin doon. Kasi yung pag-attend natin ng parapol. Isa tayo doon sa mga bisita ng school. Siyempre, yun din kasi ang ating ganam-ganapan ng role doon sa school, ang magpagiging SGC President. Ayan. School Governance Council. Kaya busy tayo. Palaging busy, dami-dami yung mga paperworks. Mabuti na lang at yung aming doon, yung aking secretary doon na mga teacher ay magaling gumawa ng paperworks. Kaya mga ginagawa na lang natin ay magsasign, magre-review yung kaunti, tapos sasign tayo doon sa mga documents. Ayan, ang kagandahan yan. At this coming Sunday naman, ang gagawin po natin, magkakaroon kami ng meeting ng mga officer ng aming Homeowners Association. Ayan, di kita nyo? Tapos pag natin doon sa homeowners, siyempre naman, ang pag-uusapan namin doon, yung incoming na event at ang aming magiging mga bisita ay taga-DSUD. Ayan po, magkapaseminar dito sa amin sa Philobil. Ayan ang mangyayari sa February 21 afternoon. Yan, karaming kabisi ko ngayong linggo, daming, kailan ba? Sa school, 2 school. Isang sa Calawag Elementary School at isang Kamhay. Ayan, doon po kasi nag-aaral ang aking anak sa Kamhay. At natutuwa naman po ako kasi kahit pa paano, parang sulit naman ang kanyang marka. Sulit naman. At nakikita ko naman ang effort ng aking anak na talagang pinagsisikapan niya naman yung mga grades na kanyang nakuha. Kaya I'm very proud sa kanya. Siyempre ngayon ay Valentine. Ngayon na mismo ang pag-celebrate ng araw ng mga puso, ang Valentine's. Ayan, di yan na makakalimutan. Alam niyo po nung pag ganitong Valentine's,
Ang ginawa ko po siyempre nung binata pa, nagdi-date. Ayan. Masarap mag-date kapag Valentine's. Siyempre, ang daming-dami mong... Basta, exciting yun. Exciting ang Valentine's. Lalo pag nagdi-date-date pa lang. Pero pag ganito na kasi mayroon ka ng asawa, ang Valentine's, parang hindi na ganoon ka... Anong tawag ba doon? Hindi na gaano ka-excited. Ewan ko lang, pero sa akin kasi parang hindi na gaano ka-excited ang Valentine's. Kasi ang iniisip ko na yan, si gastos. Ayan, kaya sabi ko nga, kapag panahon ngayong Valentine's, yung wala pa mga bata, maghanap na. At yung may mga bata naman, kailangan nila maghanap ng budget. Kaya sabi ko nga doon sa school, kung tayo ay mag-speaker doon, pag ganitong pagkatapos kako ng paggabi na, ang mga bata ay patulogin ng maaga para makabelo ang mga nanay at tatay. Ayun. Alam niyo po kasi, nabanggit ko ulit natin yung mga date. Alam niyo kasi yung isang pamayanan, kailangan natin magkaroon din tayo ng mga healthy growth ng ating population. Alam niyo po dito sa aming school, ilang classroom naman na po dyan ang bakante. Kasi po nagbawas po yung ating mga enrollee. Yan po. Ibig sabihin po niyan, ang pwedeng sabihin natin na lumipat ng mga eskwelahan o kaya lumipat ng lugar yung pamilya, kaya nagbawas. Pero sa akin pong analysis po niyan, kasi 'di ba yung mga pamilya dito sa sentro, habang tumatagal lumiliit yung kanilang yung patawag ba dyan? Yung number of families. Kasi yung nagpapamilya ngayon, nagbabawas na rin ng mga anak. Ayaw na nila na mag-anak ng madami. Isa na rin po kami dyan sa mga nabrinubas na kailangan talaga umanak ka lang ng kaunti para mabigyan mo doon ng magandang future ang mga anak. Pero sa katunayan po, sa obserban ko po sa ngayon, parang mas maigi pa ata yung madaming anak kumpara mo dun sa kakaunti o kaya isa lang ang anak. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi kapag ang mga bata kapag maliliit pa, yan medyo may sakripisyo talaga doon. Pero kapag ang mga bata na yan ay medyo lumaki na, nag-aaral na, nag-i-school na sila, hindi na gaano yan aragain. Kaya nilang maligo, kaya nilang maglinis ng mag-isa, kaya nilang pumunta sa school, at pwede mo na silang mautusan. O syempre, kung pwede na silang mautusang maglinis, o kaya maglaba, magluto, na po yun, kaginawa na po yun sa isang pamilya. Kasi gaya sa amin, kung ang aming anak ay hindi mo mautusan, gumawa ng ibang mga gawain sa bahay, di paano kaya ikaw lagi ang grabe ang trabaho. Hindi ka malang magkaroon ng kaunting diskanso sa trabaho maghapon. Although ang tindahan naman kasi, kaya nga po, yun ang pagkakaiba. Kapag ang negosyo mo ay sari-sari store, paminsan-minsan, ay hindi mo na nadidistinguish yung trabaho sa loob ng bahay at yung trabaho mo dito sa tindahan. Kasi nagmi-mix, hindi siya na-separate. Kaya siguro minsan parang nasabi mo na, ano bang trabaho ko? Wala na ng katapusan. Kasi paano ba naman? Paglabas mo ng bahay mo, andyan lang ka sa tindahan. Pagbaba mo pa lang, gagaling sa taas. Sa tulugan, pagbaba mo, andyan na yung tindahan na ulit. Kaya, kumbaga doon lagi ang cycle natin. Pero ang kagandahan naman, syempre hindi ka mamamasahe. Wala ka ng gastos doon. Kaya sa amin, hindi naman kami nag-rental ng aming pwesto. Kaya po ang aming mas advantage doon sa iba. Kumbaga yun ang age mo doon sa ibang mga nagnegosyo. Kaya
kahit pa paano, sa ganitong sitwasyon, kahit malaki ang competition natin sa labas, patuloy pa rin tayong nakakapaglaban kasi isang bagay na po yung hindi ka nagre-renta, ang inaasik-tupag mo na lang yung pagbenta. At yung mga bills naman natin ay hindi naman ganong kataasan kasi nakapag-invest tayo sa ating solar power generation. Kaya meron na po tayong solar panel sa ating bubong. Ayan. At siyempre habang nag-upgrade tayo, nag-update ng mga gamit natin, siyempre sinisikap din naman natin mag-counting savings. At kaya part na po dun sa ating na-save ay yung ginawa ko po ay yung sa insurance policy ng aming anak. O ayan. May insurance policy na. At ako naman po, dahil palagi ako nagbabike, palagi pa ba ako nagbabike? Ako man naman tayo ng accident insurance kasi siyempre sa daan, hindi naman natin alam kung ano ang mangyari dyan. Kahit na nga maingat tayo sa paglalabas-labas, pero kailangan pa rin natin may insurance doon sa labas kasi ang aksidente ay dumarating nang hindi mo namamalayan. Kaya yan po ang aking ginawa. Ngayon, yun na nga po, siyempre, kailangan natin din namang mag-set aside ng counting pera. Kaya lang problema ko, paano ba yung mag-set aside? Inisip ko nga, parang maganda ata doon sa Pag-ibig, yung Pag-ibig Fund, yung programa doon, na mag-save ka doon, mas medyo mataas ang yield kasi tax-free na siya at secure pa. Kasi sa government yun. Kapag nag-invest ka kasi sa government, siyempre wala nang buwis. O di naman ka, mas kaya in-encourage ko yung may mga sobra-sobra diyang pera, doon yun na lang sa sa government na natin i-invest. Kasi kapag tumulong tayo sa ating gobyerno, tumulong tayo ng ekonomiya ng ating gobyerno ay naging matatag, siyempre po gaganda rin po ang buhay ng mga Pilipino. Yan, di ba? Pag gumanda ang mga buhay ng Pilipino, di kasama na rin tayo niyan. Ayan. Kaya po ang dapat siguro nating gawing contribution sa ating bayan. Kahit paano, kung mag-isave man lang kayo ng pera, doon yun na po sa ating mga government bank o kaya government institution. Na para naman ang ating gobyerno at yung ating pera ay makatulong sa pagpapatayo ng mga project at ang kita po natin doon ay tax-free na. Maganda na yun kasi tax-free. Okay? Ano po bang pag-uusapan natin? Meron bang talagang kita? Meron ba talagang pera sa tindahan? Ang mga sari-sari store po kasi ang sabihin natin maging maliit man yan o malaki man yan na sari-sari store, alam niyo po bang halos kalimitan naman ng mga sari-sari store dito sa atin, kahit siguro sa ang sulok ng Pilipinas, makakakita ka ng mga sari-sari store. Maging doon po sa mga maliliit na isla, meron pa rin po mga sari-sari store. Kaya, ang mga sari-sari store po na mga pag-aari ng mga Pilipino na kagaya ko, ay kung saan-saan pang po ng dako ng Pilipinas ay makakakita ka. Yan po. Kaya only in the Philippines meron ganito mga sari-sari store. At kaya lang po siyempre naman, habang tumatagal ang panahon, siguro sana magkaroon na rin ng mga industriya, mag-evolve na rin ng mga sari-sari store. Kaya lang paano kaya yan mag-i-evolve? Ako nga rin naisip ko, ano kaya ang bagong style ng sari-sari store natin? Nag-isip ako niyan, parang iniisip ko, paano kaya siya mag-evolve? What if kung mga vending machine na lang ang ating mga sari-sari store? Kaya lang tinignan ko naman yung Japan style ng mga business, parang hindi ata affordable kung sa Pilipinas mo yun. Unang-una, yung machine pa lang, umaabot siya ng 200,000 plus. Kung may 200,000 plus ka, pampuhunan na yun. Hindi na, Tapos, yung mga vending machine na lalagyan mo ng mga paninda, tama, wala kang sales lady, wala kang
Pero ang problema mo doon, yung machine, yung equipment mo mismo. Paano, siyempre, kailangan niya ng kuryente, kailangan niya na yung pwesto, kailangan pa rin yan ma-replenish yung mga stock sa loob. Naisip ko yan. Siguro pagdating ng panahon, pag medyo mura na yan. Kailan paano ba yung mangyayari dito sa atin sa Pilipinas? Medyo mahirap pa ata, no? Anyway, ganun po talaga siguro ang buhay. Unti-unti na lang tayo mag-adapt pagdating ng tamang panahon. Okay, mga suki. Sa akin pong mga suki na nagka-patronize ng aking sari-sari store, sana po ay dumami pa kayo. At yun namang hindi pa po namin mga suki at kung nagagala po kayo dito sa amin sa Jade, sa Piluville, madali lang po kayo makita. Ang aming pong tindahan ay nasa tapat ng Calawag Elementary School bago mag-barangay hall. Kaya madali nyo po lang po kami mapupuntahan. Kasi po kung kayo po ay magala dito sa amin, nais ko po rin po kayong mapagsilbihan. Although hindi naman lahat ng mga produkto ay available sa atin, pero sisiguraduhin ko po na meron po kayong mabibili sa amin. Okay, di ka ganun talaga yun. Grabe yung drama, no? At alam ko naman po kung palagi kayo naghahawak ng inyong mga cellphone, nag-i-scroll, nag-update. Kung sa Facebook naman po yan, papalo naman ng ating accounts sa Facebook at sa YouTube naman, pa-subscribe. Ayan po. Okay, mga suki. Ito po ang ating mini podcast na pang-19. At ito po ay ipopost po natin sa araw ng Linggo. Ayan po, Linggo po siya ipopost. Kasi ngayong gabi ay edit, as pag morning po, ipopost po siya. Okay mga suki, salamat po sa inyong lahat. At sana po kita-kits po sa sunod. Bye-bye!